Ang sabi nila, ang buhay ay parang isang karera na pwede kang mapag-iwanan kapag hindi mo ginalingan. Pero minsan ay kailangan din talaga nating huminto para tignan kung tamang landas pa ba ang direksyong tinatakbo natin. Ikaw kabarangay, naranasan mo namang maghabol sa isang bagay na pinagsisihan mo rin sa bandang huli? Dear Papa Dudut, kung ang iba ay mahilig magbasa ng libro, tumikim ng mga bagong pagkain o mangolekta ng mga bagay-bagay, iba naman ang hobby ko. Mahilig po kasi akong tumakbo. Literal po akong mananakbo, Papa Dudut. Dahil ginawa ko ng bisyo ang pagsali sa mga fun run. Nakakapagod at nakakahingal man kung iisipin, pero mahigit 5 years na po akong tumatakbo. Ito na kasi ang ginawa kong libangan para mag-distress tuwing marami akong problema, lalo na kung puno ang workload ko. Ako nga pala si Dana, 35 years old at nagtatrabaho bilang sekretarya ng isang politiko. 3 beses sa isang buwan akong sumali sa mga fun run, hindi lang po sa Metro Manila kundi pati na rin sa ibang lugar. Masakit man sa katawan at medyo mabigat sa bulsa kung minsan, pero kakaibang saya kasi ang naidudulot ng pagtakbo sa buhay ko, Papa Dudut. Karaniwang sinasalihan ko ay mga run with a cause tulad ng breast cancer awareness, mga environmental fun run at kung ano-ano pang events ng mga NGO. Minsan ay tumatakbo ako ng 10 hanggang 16 kilometers. Ang pinakamalayo na ay 21 kilometers. Sa pamamagitan ng fun run ay nakabuo ako ng bagong grupo ng kaibigan. May mga nakilala akong mga tao na mula sa iba't ibang lugar at estado sa buhay. Ang nagustuhan ko sa fun run ay may iisa kaming layunin at ito ay magkaroon ng healthy lifestyle. Papadudot sa fun run ko rin nakilalang lalaking bumihag sa aking puso. Walang iba kung hindi si Migs, Papadudot. Huy Dana, kanina pa kita kinakausap. Sorry? Ano ba yon? Ano ba kasing tinitignan mo dyan? Kasi naaliw lang ako sa magjowa dun sa kabilang cafe. Ang sweet kaya nila. Sus, maghihiwalay din yan. Walang forever, no? Ang bitter mo naman. O ano ba yung sinasabi mo? Sabi ko, uuwi na ba tayo? Ubus ko na tong kape ko. Maya-mayang konti, ayoko pang umuwi. Dito muna tayo sa mall, mas malamig. Tsaka wala akong kasama sa bahay. Sis, pagod ako sa trabaho. Gusto ko na talaga magpahinga. Ito naman, magstay pa tayo dito kahit 30 minutes lang. Nilibre naman kita ng kape. Ano ba yan? Pasalamat ka talaga, kaibigan kita. Ay, oo nga pala, naalala ko. May ganap ka ba sa linggo? Ako? Wala naman. Bakit? Out of town tayo? This weekend na ba? Hindi ba may fun run sa linggo? Sa linggo? Hindi ko sure. Wala naman akong event this month eh. Aba, himala. Bakit naman? Tamad ka na bang tumakbo ngayon? Hindi, busy lang sa work. Marami pa akong kailangan tapusin eh. Alam mo na, malapit na ang barangay fiesta, kaya marami na namang plano si boss. Tambak na naman ang trabaho. Pero since free ako this weekend, naisip ko sanang lumabas ng Manila bago ang madugong workload. Teka, ano bang event sa linggo? One run, one heartbeat fun run sa Pasay. Ay, oo, alam ko yan. Hindi talaga ako nagpa-register dyan. Ganun ba? Sayang naman. Ang balita ko attend si Migs doon. Hindi nga. Oo, nakita ko sa Facebook niya, pinopromote nga niya yung event eh. Nag-i-invite siya ng mga pupunta. Oh my gosh! Kailangan ko rin pumunta. Akala ko busy ka. Kung si Migs ang pag-uusapan, walang busy-busy, no?
Ibang klase. Ikaw na talaga ang loyal na loyal sa lalaking yun. Hindi lang loyal, patay na patay din ako sa kanya. Kung anong hilig mo sa mga opa, ganun din ako pagdating kay Migs, no? Kaya gagastos ako kung gagastos. Kasi mahal ang registration fee eh. Pero sige lang, sa ngalan ng pag-ibig. Sakto, usapang puso yung fun run na yun. Baka naman sign na to ng universe, diba? Baka naman this time, umusad na ang love story namin. Siya nga, advocacy yun ng Philippine Heart Association para i-promote ang pagkakaroon ng healthy heart. Literal na puso ang pinag-uusapan dito, hindi pag-ibig. Sino-joke lang kita, pinatulan mo naman. Ikaw, napaka-boring mo naman kausap. Nagpapaka-poetic na nga yung tao dito, oh. Sis, hindi bagay sa'yo. Ang cringy. Basta, wag na tayo mag-out of town. Sa fun run na lang ako pupunta. Hindi talaga ako mag-out of town kasi nakaregister na ako sa fun run na yon. Kaya ikaw, mag-register ka na rin bago ka pa maubusan ng slot. Hala, oo nga. May online registration ba? Wala, on-site lang. Sakto, nandito tayo sa mall. Hanapin na lang natin yung store para makapag-register ka. Ay, sige, tara na! Papa Dudut, para sa mga taong mahilig tumakbo ay marami ang nakakakilala kay Migs. Pero syempre, Papa Dudut, pinalitan ko ang pangalan niya para sa kanyang privacy. Sikat si Migs sa grupo ng runners. Marami na kasi siyang sinalihang marathon at isa siya sa laging nangunguna sa finish line. Minsan siya rin ang pasimuno sa mga fun run dito sa Metro Manila. 37 years old na si Migs, Papa Dudut, at marami na siyang napatunayan pagdating sa larangan ng pagtakbo. Minsan na nga rin siyang na-feature sa isang sikat na magazine show. Sa kabila ng edad niya ay hindi mo iisiping malapit na siyang mag-40. Babyface kasi siya at aakalain mong teenager lamang. Makinis kasi ang balat nito, matangos ang ilong, manipis ang labi at maganda ang height. Magaling din siyang pumorma na kahit running shorts at sando lang ang suot ay napakalakas pa rin ang appeal niya. Siguro dahil malinis din ang itsura niya, pang mati ni idol ang datingan kaya marami ang nahuhumaling sa kanya. Bukod sa pagiging gwapo ay iniidolo ko talaga si Migs dahil sa pagiging fit nito. Maganda ang lifestyle niya at gusto ko na kapag tumanda ako ay maging bata rin ang itsura ko. Minsan na kaming nagkita ni Migs, Papa Dudut. Nakapagpa-picture ako sa kanya one time pero nahiya akong makipagkilala sa kanya. Nakaka-intimidate kasi siya sa personal at matutulala ka na lamang kapag nakaharap mo na siya. Isa siya sa rason kung bakit ako naa-addict sa pagsali sa mga fun run. Medyo stalker man ang datingan pero siyang pangunahing hinahanap-hanap ko tuwing sumasali ako sa mga ganong klase ng mga event, Papa Dudut. Sis, nakita mo na ba si Migs? Hindi eh. Baka naman hindi siya natuloy ngayon. Hindi, nakasalubong ko siya kanina habang tumatakbo tayo. Pabalik na siya sa finish line kanina eh. Ano bang tinakbo niya? 21 kilometers. Ay sayang. Dapat doon na lang pala tayo nag-register. As if naman kaya mo. Eh hanggang 5 kilometers ka lang naman, no? Siyempre, joke lang. Sinasabi ko lang yung pampalubag loob since hindi mo nakita si Migs ngayon. Hindi ko kaya yung 21 kilometers. Masakit na tuhod ko sa 5K. Ako rin, hindi ko rin kaya. Ano na? Nasaan na ba si Migs? Pasensya na. Narinig ko yung pinag-uusapan nyo. Hinahanap nyo ba si Migs? Ay, opo. Kilala niyo po ba siya? Hindi nyo na siya makikita kasi umalis na siya. Kaalis lang niya kanina. Hala, bakit daw? Wala pang awarding ah. Di ba second place siya sa 21 kilometer distance? May iba pa siyang commitment na kailangan puntahan eh. Teka, itong Migs ba na tinutukoy mo at Migs na hinahanap namin ay iisa? Kasi maraming Migs sa mundo. Si Migs na maputi, matangkad, matangos ang ilong, tsaka may neck tattoo. Kung siyang hinahanap nyo, nakaalis na siya. Nagmamadali kasi siya kanina eh.
Pagkatapos ng takbo, nagpalit agad siya tsaka lumarga na. Paano mo naman siya nakilala? Close ba kayo ni Migs? Magkaibigan kami. Magkasama kami sa isang gym. Talaga? OMG! Ako pala si Dana. Tawagin niyo na lang akong Atom. Tapos ito naman si Rona, kaibigan ko. Hello? Hello din. So, ano kailangan niyo kay Migs? Bakit niyo naman siya hinahanap? Ito kasing kaibigan ko. Umaasa na mapansin siya ni Migs kasi matagal na niyang pinapanalangin na magkatuluyan silang dalawa. Uy, bunganga mo, wag mo naman ako ipahiya. Totoo naman ah. Palabirutong si Rona. Huwag ka maniwala dyan. Hinahanap ko siya kasi gusto ko sana magpa-picture. Ah, ganun ba? Next time na lang. Marami pa namang susunod na fun run eh. Sayang lang kasi, chance ko na sana to para makita siya ulit. Sandali lang. Kung magkaibigan nga kayo ni Migs, bakit kanya iniwan dito? Nagmamadali kasi siya. Tsaka hindi naman kami sabay na dumating. May sarili akong sasakyan tapos may dala rin siyang sasakyan. Isa pa, gusto kong makuha muna lahat ng freebies bago ko umuwi. Bakit naman kasi hindi ka naniniwala, sis? Alam mo namang skeptic akong tao. Madali lang naman kasing magsabi na friends kayo ni ganito, ni ganyan. Kung ayaw niyong maniwala, eto may pruweba ako. Sandali lang. May video kami dito sa cellphone ko eh. Hanapin ko lang. Eto, walang sound kasi nasa gym kami. Patingin? Oo, si Mix nga to, walang duda. Ano, naniniwala na ba kayo? Ako naniniwala talaga. Ewan ko lang dito kay Rona. Oo na, naniniwala na ako. Sorry. Okay lang. Mas maganda yung skeptic para mahirap maloko. Diba? At least naiintindihan mo. So kailan daw ulit sasali sa fun run si Migs? Hindi ko pa alam eh. Tatanungin ko na lang siya. Sabihan kita kung kailan. Talaga? Sandali, bigay ko sa yung number ko para ma-update mo ako sa mga ganap sa buhay ni Migs. Okay, sure. Papadudot, isang fitness instructor si Atom. Naging magkaibigan daw sila ni Migs noong magkasama sila sa isang gym matapos iwanan ni Migs ang dating gym na pinupuntahan niya. Noong magkaroon ng sariling fun run event si Migs ay inaya si Atom na sumali. Simula noon ay nawili na rin sa mga fun run si Atom. Kaya nagtuloy-tuloy na siya sa pagsali sa mga pagtakbo. Matangkad si Atom, Papadudut. Halatang babad ito sa gym dahil maganda ang pangangatawan niya. Parang ngang may sariling diet din ang biceps niya dahil alagang-alaga ito at maganda ang hubog. May pagkamoreno siya at simple lang ang datingan. Cute naman siya pero hindi siya yung mga tipo ko. Hindi tulad ni Migs na unang sulyap pa lamang ay mapapaibig ka na. Si Atom naman ay kailangan pa ng mahabang panahon bago mo ma-realize na nakatago ang kanyang kagwapuhan. Kung ikukumpara silang dalawa, Papadudut, mas gusto ko pa rin si Migs. Nagpatuloy ang komunikasyon namin ni Atom simula noong magkita kami sa fun run na yon sa Pasay. Siya na kasi ang naging source ko pagdating sa mga balita kay Migs. Naisip ko na sa pamamagitan ni Atom ay maaari kaming mapaglapit na dalawa. Na-excite ako noon sa isipin na mas gaganda ang chance ako na maging close si Migs kapag nagkaroon kami ng common friend. At si Atom na ngayon, Papadudut, ang lalaking magtatawid sa akin sa lalaking pinapangarap ko ng mga panahong yon, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, halos isang buwan ang inabot bago ulit ako nagkaroon ng chance na masilayan si Migs, Papadudot. Masyado kasi ako naging busy sa trabaho kaya marami akong na-miss na fun run. Noong medyo gumaan na ang schedule ko ay agad akong nag-register para sa isang 10-kilometer run. Sa Pampanga ito ginanap na sana ay hindi ko sasalihan pero nung nalaman kong nandun si Atom na dadaluhan din ni Migs ay gumawa ako ng paraan para makasali din. Sa katunayan ay sarado na ang registration noon. Sa Facebook na ako naghanap ng taong nagbebenta ng kanilang running kit para makasali ako. Kilig na kilig ako noon dahil sa pagkakataong yon ay maipapakilala na ako sa wakas ni Atom sa kaibigan niya. Mukha mang timang ay nagpaganda pa ako noong week na yon, Papadudut. Nagpaayos ako ng buhok at nagpa-facial
para lamang magkaroon ako ng magandang impression kay Migs. Sigurado kasi ako na hindi na niya ako maaalala dahil noong nagkita kami noon ay saglit lang kaming nagkasama ng araw na nagpa-picture ako sa kanya. Bago ang araw ng fun run ay isang script pa ang isinaulo ko para ready ako kung sakaling mang mawalan kami ng mapag-uusapan. Magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman ko ng araw na yon. Hindi na nga ako nakatulog dahil sa sobrang pagka-excite. Kaso nga lang pagdating ko sa Pampanga ay walang Migs na dumating. Papa Dudut. Nasaan na ba si Atom? Kanina pa ako rito, my gosh! Hello? Hello, Dana. Nasaan ka na? Nandito ako malapit sa may baggage area. Ikaw, nasan ka ba? Nandito ako sa tabi ng stage. Sandali lang, antayin mo ako dyan. Pupuntahan kita. Ang lapit mo lang pala. Sige na, dalian mo. Dana! Kanina pa ako dito, ha? Kakarating ko lang sa may finish line eh. Hinahanap ko pa kung saan yung water station. Teka, ano ba yung sinalihan mo? Bilis mo namang nakarating. Nag 10 kilometers lang ako ngayon. Ikaw ba? Nag 21 ako kaya natagalan. Grabe, ang tibay mo. Nag 21 ka rin last time, di ba? Kasama to sa training ko. Kasi susubukan kong sumali ng full marathon next year. Talaga? 42 kilometers yun, di ba? Tama. Kaya nga sinasalihan ko na lahat ng fun runs eh. Para makondisyon tong katawan ko. Ay, good luck! Ako medyo hirap pa ako sa 21 kilometers eh. Yang full marathon na yan ha, feeling ko hindi ko pa kaya. Gawin mong goal yan next time. Masaya sumali sa full marathon. Endurance ang kailangan dyan eh. Puspusang training dapat. Yun na nga ang ginagawa ko ngayon para makapaghanda sa susunod na takbo ko. Anyway, si Mix pala. Nasaan na siya? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Hindi makakarating si Migs ngayon. Ha? Bakit daw? Trinangkaso. Gusto nga niyang sumama kanina. Kaso sobrang taas ng lagnat niya. Kaya sabi ko na magpahinga na lang muna siya. Baka kasi mas lalo pang lumala nararamdaman niya eh. Ba't di mo naman kagad sinabi sa akin? Hindi ba? Akala ko na-text ko sa'yo. Nag-text ako sa'yo kanina eh habang nasa biyahe ako. Wala ka nabanggit sa text. Sandali nga, check ko. Nasaan na ba yung phone ko? Oh, eto. Ay, message failed pala. Nawalan siguro ng signal. Nagmamaneho kasi ako kanina eh. Ano ba yan? Dumayo pa ako sa Pampanga para makita si Migs, tapos hindi naman pala siya pupunta. Sorry, hindi pala na-send. Hindi ko napansin. Ay, bakit ba ang ilap ng tadhana sa aming dalawa ni Migs? Ganto na lang. Coffee na lang tayo. Para naman makabawi ako sa'yo. Nakakainis naman eh. Umasa pa naman ako na magkikita kami ngayon. Sorry na. Bawi na lang ako next time. Sabihan kita agad sa sked ni Migs. Promise yan ah. Oo. Minalas ka lang siguro ngayon kasi biglang nagkasakit si Migs. Uso ang trangkaso ngayon eh. Ay nako, excited pa naman ako. I-reserve mo na lang yung excitement na yan sa susunod yung pagkikita. Ano, coffee? Sige, kailangan ko talaga ng kape ngayon. Tara, may alam mo kung masarap na cafe dito sa Pampanga. May dala ka bang sasakyan? Meron. Sabay na rin tayong umuwi kung gusto mo. O sige, magpapalit muna ako ha. Antayin na lang kita sa parking lot. Mongolekta na muna ako ng freebies. Okay, sige. Tawagan na lang kita kapag tapos na ako. Okay, see you later. Papa Dudut, wala naman akong magagawa noon kahit na magmaktol pa ako. Kaya kinagat ko na lamang din ang alok sa akin ni Atom na magkape pagkatapos ng fun run. Nung araw na yon ay mas nakilala ko pa si Atom. May tinatago din naman pala siyang kulit. Malalim din siyang mag-isip at matalino kung magbitaw ng mga salita. Sa naging pag-uusap namin ay nalaman kong dati pala siyang sakitin. Muntik na siyang mamatay dahil sa sakit, kaya noong nabigyan siya ng second life, ay binago niya ang kanyang lifestyle. Nagsimula siyang umiwas sa bisyo. Kumain siya ng mga masusustansyang pagkain at nag-aral para maging fitness trainer. Simula noon ay naging panata na ni Atom ang alagaan ang kanyang pangalawang buhay.
Pagkatapos naming magkape ay inihatid na rin niya ako pauwi at nag-commute lamang kasi ako ng araw na yon. Kaya pumayag ako sa alok ni Atom na sumabay sa kanya pabalik ng Maynila. Yung mga paa ko rin kasi ay pagod na. Masasabi ko na mas lumalim ang ugnayan namin ni Atom pagkatapos ng araw na yon. Sa katunayan, mas naging open kami sa isa't isa dahil sa mga napag-usapan namin tungkol sa mga buhay-buhay namin. Dumating din sa punto na nagkukulitan na kami sa social media. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay nakaplano na rin noon ang mga fun run na sasalihan namin. Ang pagkakaibigan namin yon ay umusbong hanggang sa na-realize ko na lamang na may kakaiba na pala akong nararamdaman para kay Atom. Sarap talaga ng kape. Sa panahon ngayon, kape na lang talaga ang nagpapasaya sa atin, no? True, coffee is life. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay ng walang kape. Speaking of kape, try mo yung pinuntahan naming kapihan sa Pampanga. Masarap yung kape nila doon. Pampanga? Anong ginawa mo sa Pampanga? Ba't ka nakarating doon? Di ba nga may sinalihan akong fan run doon? Doon dapat kami magkikita ni Migs kaso hindi naman natuloy. Yung kasama mo si Atom? Oo, nilibre niya ako ng kape. Aba, hindi naman ako na-inform na may kadate ka pala after ng fun run. Sira, hindi date yon, no? Nilibre lang ako ni Atom kasi disappointed ako na hindi nakasali si Migs dun sa fan run. Bumabawi lang yung tao sa akin. Asus, ang sabihin mo, bet ka nung Atom na yun. Issue ka naman, sis. Hindi kami bagay ni Atom. At saka isa pa, kay Migs na ako nakatadhana. Di mo pa bet si Atom? Feeling ko mas may chance ka sa kanya eh. Ay nako, hindi ko siya type, no? Bakit? Cute naman siya. Maganda pa yung katawan. Ikaw na lang kaya. Total nakukyutan ka, ikaw na lang ang lumandi sa kanya. Tapos kay Migs naman ako para double date tayo. Sira ulo, may boyfriend na ako. O bakit? Hindi naman yung problema. Kung patukan kaya kita dyan, tinuturuan mo pa ako magloko. FYI, hindi ako cheater. Huwag kang enabler dyan. Siyempre, joke lang yun. Kung naman. Huwag nating ipromote ang cheating dahil masama yun. Tumpak! Pero mabalik tayo sa topic. Hindi mo talaga bet si Atom? To be fair, cute din naman talaga siya. Actually, nung nagkasama kami sa Pampanga, masaya siyang kasama ha. Magugustuhan mo siya habang nakikilala mo yung pagkatao niya. Hindi naman ba siya red flag? So far, hindi ko naman siya nakitaan ng masamang ugali. Sobrang caring nga niya eh. Gentleman, tsaka marunong magdala ng conversation. Hindi siya madaldal pero kaya niyang mag-provide ng topic lalo na kapag medyo awkward na yung atmosphere. Base sa description mo, mukhang pasok naman siya sa standard mo ah. Hindi ko nga siya type. Ba't mo ba ako pinipilit kay Atom? Loyal ako kay Migs, no? Kay Migs na hindi ka naman kilala. Nako, makikilala din niya ako soon dahil tutulungan ako ni Atom. Nagpapapaniwala ka naman dun. Parang hindi naman talaga sila friends ni Migs eh. Kung totoong magkaibigan sila, pwede naman siyang mag-set ng date para magkita kayong dalawa. Busy nga raw yung tao. Bukod sa mga fitness commitment ni Migs, may negosyo rin siyang binabantayan. Kaya nga hanggang ngayon wala pa siyang girlfriend eh kasi wala raw siyang time para sa ganun. So paano ka papasok sa buhay niya kung hindi naman pala niya priority ang love life? Ako nang bahala dun. Ako mismo magpapasok sa sarili ko sa buhay niya. Luka-luka ka talaga. Kailan naman daw kayo magkikita ni Migs? Wala pang update si Atom eh. Inaantay ko lang siya. Kay Atom nakasalalay ang love life ko. Naku sis, good luck. Mahirap maghabol sa pag-ibig. Lahat ng kakilala kong naghahabol, biguan sa dulo kasi maling tao pala yung hinahabol nila. Runner ako sis, kaya alam na alam ko kung ano yung mga hinahabol ko. Maniwala ka sa akin, hindi ako mabibigo dito kay Migs. Sabagay, libre nga lang naman ang mangarap. Ha, baka magulat ka na lang dyan, kami na ni Migs. Padala mo yan kay Vicky Morales sa wish ko lang. Baka sakaling magkatotoo yung wish mo. Magkakatotoo to. Ramdam ko na. Malapit na, sis.
Papadudot, sa tingin ko ay attachment lang ang nararamdaman ko noon kay Atom, kaya hindi ko ito masyadong binigyan ng pansin. Wala kasi akong masyadong kaibigan na lalaki dati, kaya hindi ako makapag-describe ng maayos kung ano ang nararamdaman ko para kay Atom. Isa pa ay loyal ako kay Migs noon at siya talagang pangarap kong makatuluyan kahit na parang imposible itong mangyari. Dahil alam kong marami ang nakapila sa kanya. Hindi naman ako kasing ganda ni Marian Rivera para makuha agad ang atensyon niya. Nung nagkaroon ng free time si Migs ay agad akong sinabihan ni Atom tungkol sa schedule nito. Tuwing weekend daw kada Sabado ng umaga ay laging nagpupunta sa gym si Migs para mag-workout. Ang ginawa ko ay agad akong kumuha ng gym membership sa gym na pinupuntahan ni na Atom at Migs. Sakto dahil matagal ko na talagang planong mag-gym. Hindi lang ito matuloy-tuloy. Para sa akin kasi masyado nang magastos sa mga fun run na sinasalihan ko, kaya dagdag gastos lamang kapag nag-gym pa ako. Pero sa ngalan nga ng pag-ibig ay willing akong gumastos, mapunan lang ang pangailangan ng puso ko. Isa pa ay hindi naman daw ako sisingilin ni Atom sa pag-coach niya sa akin. Kaya naman pinatos ko na ang pagkakataon na ito na makapag-gym at makita ang lalaking crush ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudo, tawagin niyo na akong maarte, pero pinaghandaan ko talaga ang araw ng pagkikita namin ni Migs. Dahil naunsya mi na nga ang sanay meet up namin noon sa Pampanga, ay sinigurado kong matutuloy na ang pagkikita namin noong araw na yon sa gym. Maaga ko natulog para makapagpa-beauty rest. Ayoko maging pangit ang first impression sa akin ni Migs, kaya ginawa ko ang lahat para maging presentable ako sa araw ng pagkikita namin. Bumili pa nga ako noon ng bagong gym outfit para hindi ako magmukhang out of place. Alam ko kasing mahirap makabingwit ng isang tulad ni Migs, kaya hindi ko na sinayang ang opportunity na yon. Mukha man akong desperada sa mga pinagsasasabi ko, Papadudot, pero may rason naman ito. Matagal na kasi akong walang love life. Pansamantalo ko itong tinigilan dahil sunod-sunod na noon ang mga heartbreak ko. Ilang beses akong niloko ng mga lalaking hindi naman kagwapuhan. Sobrang baba ng standards ko noon para lamang masabing nagkaroon ako ng boyfriend. Pero kung sino pa ang bagsak sa looks ay sila pa talaga ang may ganang magloko. Kaya naman after na mga naramdaman kong heartache ay tinaasan ko na talaga ang standards ko. Hindi na ako papayag sa bare minimum lang dahil deserve kong magkaroon ng maayos na kapareha sa buhay. Pagkatapos ng mahabang panahon ay dumating din ang araw ng pagkikita namin ni Migs, Papadudot. Sobrang taas ng expectations ko noon, pero noong finally ay na-meet ko na siya. Ang excitement na naramdaman ko ay agad na napalitan ng pagkadismaya, Papadudot. Nakailang sets na ako rito. Pagod na ako, Atom. Wala pa ba si Migs? Chill ka lang, on the way na raw siya. Ang tagal naman. Hulas na ako, oh. Baka mamaya hindi na ako mabango kapag nagkita kami. Darating na yun anytime. Tapusin mo muna yung sets mo. Tapos na. Kung ganon, dito tayo sa next. Gusto mo magka-abs, di ba? Dito tayo. Tirahin natin yung abs mo. Ay, nakakapagod palang magbuhat. Masasanay ka rin. Oh, nandyan na pala si Migs eh. Talaga? Oh my gosh! Teka, anong gagawin ko? Halika, ipapakilala kita sa kanya. Sandali lang. Maglalagay lang ako ng pulbos. Wag nga, halika na. Aray, sandali, wag mo ko hilahin. Kinakabahan ako eh. Migs! Oh, Atom, musta? Ayos naman bro. Late ka ngayon ah. May tinapos pa kasi ako sa bahay eh. Kanina ka pa rito? Oo, mag-iisang oras na. May kasama kasi ako.
Sandali papakilala kita sa kanya. Dana, di ka rito. Migs, si Dana nga pala. Hi! Good morning! Hello, good morning din. Migs, Dana, nice to finally meet you. kaano-ano mo si Atom? Girlfriend ka ba niya? Naku, hindi hindi ko siya boyfriend. Runner din yan. Matagal ka na raw niyang gustong ma-meet kaso hindi kayo nagpapang-abot sa mga fun run. Talaga ba? Oo, nagkita na tayo ng isang beses sa Taguig. Nagpa-picture pa nga ako sa'yo noon. Ganun ba? Di ko na maalala eh. Medyo matagal na rin kasi yun eh. Oh, maiwan ko na kayong dalawa. Usap muna kayo dyan. Ay, teka, saan ka pupunta? Magbubuhat muna ako. Di pa ako tapos sa ginagawa ko. Sige bro, Sige, sige. enjoy! Matagal ka na ba rito? Parang ngayon lang kita nakita sa gym na to. Oo, bagong member lang ako. I see. Ba't mo naman naisipang mag-gym? Nirecruit ka ni Atom, no? Parang gano'n na nga. Nasabi rin kasi niya na dito ka nag-gym. Oo, kakalipat ko lang dito last month. Member kasi dito yung boyfriend ko kaya lumipat na rin ako para sabay kami mag-workout. Ano? Boyfriend? Oo, sayang wala siya rito. Nasa Laguna kasi siya ngayon eh. Wait lang. Bakla ka? Bakit? Hindi ba halata? Hindi. Oh my gosh, hindi ko alam. Akala ko straight ka. Yan din talaga ang akala ng lahat eh. Pero tama yung narinig mo. Hindi nga ako straight. Hindi nga. Totoo ba talaga? Hindi ba sinabi sa'yo ni Atom? Wala siyang nabanggit sa akin eh. Well, ngayon, alam mo na. Papadudot kaya pala makinis ang mukha at sobrang gwapo sa pictures ni Migs dahil naglalagay pala siya ng foundation. Yun ang napansin ko nung magkausap kami ng malapitan. Wala namang problema sa akin, papadudot, kahit na maglagay pa ng makeup ang isang lalaki. Hindi ko lang kaagad na-gets na clue na pala yon sa totoong preference ni Migs. Kung iisipin ay lagi siyang nakapustura, kakaiba ang taste niya pagdating sa fashion at malumanay siyang magsalita. Yon ang mga nagustuhan ko sa kanya dahil hindi siya tipikal. Pero yun pala ay may rason kung bakit siya naging ganon. May mga kaibigan din naman akong parte ng LGBT community at masasabi ko talagang maayos sila sa sarili nila. Banidoso sila, talaga namang nakaka-impress ang sense of fashion nila. Sobrang na-turn off ako, papadudot, dahil bakla si Migs. Hindi dahil bakla si Migs, kundi dahil sobrang narcissist niya pala, papadudot. Kaya siguro malaki ang muscles niya dahil nabatak na ito sa pagbubuhat niya ng sariling bangko. Buong gym session namin ay wala siyang ginawa kundi ang mag-flex at ipagyabang ang mga achievement niya. Okay lang na ipagyabang ang success ng isang tao, pero kung ipinamumukha mo na ito para manliit lang ang kausap mo ay hindi ito maganda. Ni hindi man lang siya nag-effort na kilalanin ako. Sa huli, ang pagkagusto ko kay Migs ay nawala na lamang bigla. Siguro okay na rin yon na iba ang trip niya para hindi gaanong masakit na malaman ang katotohanang hindi kami para sa isa't isa. Pagkatapos ng meetup naming yon ay tuluyan ko nang inalis sa puso ko si Migs. Masaya ako para sa kanya at masaya din naman ako na dahil sa kanya ay nahumaling ako sa pagtakbo. Pero kung ano man ang naramdaman ko sa kanya dati ay kinalimutan ko na talaga, papadudot. Oh, Dana! Nandito ka rin pala? Hindi mo sinabi na sumali ka pala sa fun run na to. Humabol lang ako. May lakad sana kami ni Rona kaso nag-cancel siya 3 days ago. Since wala naman akong gagawin ngayong weekend, tatakbo na lang ako. Buti na kaya mong tumakbo ngayon. Hindi ba sumakit katawan mo sa gym last week? Hindi naman. Mabilis naka-recover tong katawan ko sa gym session natin.
Kaya siguro kinaya ko ng tumakbo ngayon. Mabuti naman. Umalis ka kasi agad pagkatapos yung mag-usap ni Migs eh. Oo, sorry pala ha. Hindi na ako nakapagpaalam. Bigla kasi ako nagkaroon ng emergency. Okay lang. Busy rin naman ako nung time na yon. Uy, sakto. Kasama ko pala si Migs ngayon. Teka, nasa na ba siya? Nasa stage. Kausap yung mga organizer. Nagkita na kami kanina. Kumusta naman yung kaibigan kong yon? Anong masasabi mo sa first meeting nyo? Okay lang naman. Hindi mo naman sinabi sa akin na bakla pala siya. Oo, may boyfriend yon. Hindi mo man lang ako in-inform. Wala naman kasi ako sa lugar para sabihin sa iba yung sexuality ng isang tao. Tsaka hindi ka rin naman nagtanong. Ang weird naman kasi kung magtatanong ako kung bakla yung tao, di ba? Akala ko kasi gusto mo lang siyang ma-meet ng personal. Hindi ko naman alam na type mo pala siya. Matagal ko na siyang bet. Kaso nga hindi ko alam na pareho pala kami ng hanap. Actually, matagal na sila ng boyfriend niya. Pero bakit hindi ko man lang nabalitaan? Sobrang sikat niyang tao pero wala man nang lumabas na balita na bading pala siya. Low-key lang naman kasi si Migs. Tsaka napaka-private ng boyfriend niya kaya hindi rin sila ganong open sa public. Mga close friends lang talaga nakakaalam. Ay, hindi ba siya out? Out naman siya sa mga taong nakakakilala talaga sa kanya. Hindi rin naman kasi niya kailangang ipangalandakan na bading siya. Ikaw ba? Ipinapangalandakan mo bang babae ka? Hindi naman, di ba? Ibang case naman kasi yun. Siyempre, hindi naman lahat ng tao alam kung bading ka o hindi. Teka, ikaw ba? Straight ka ba o bakla ka rin? Uy, straight ako! Okay, kala ko may boyfriend ka rin eh. Hindi mangyayari yon. Babae ang gusto ko. Talaga ba? Bakit naman hanggang ngayon wala ka pa rin girlfriend? Hindi ko nga rin alam eh. Sa dami ng mga taong sumasali sa mga fun run, hindi man lang ako makabingwit ni isa. Hintay ka lang. Malay mo nandyan lang pala sa tabi mo yung makakatuluyan mo. Kung sino man siya, sana magparamdam na. Para naman hindi na lang puro dumbbell ang kasama ko sa bahay. Drama mo? Tara, kape na lang tayo. O sige ba? Tatawagin ko lang si Migs. Wag na, tayong dalawa na lang. Okay, ikaw ang bahala. Magpapaalam lang ako sa kanya. O sige, magkita na lang tayo after 10 minutes. Magpapalit lang ako. Sige, sige. Dahil naka-move on na ako mula kay Migs, akala ko noon ay matatapos na rin ang communication namin ni Atom. Pero hindi pa rin niya ako tinigilan, Papa Dudut. Inalagaan niya ang pagkakaibigan namin at thankful naman ako doon. Unexpectedly ay mas napalapit pa nga ako kay Atom. Tinuloy pa rin namin ang mga plano namin na pagsali sa mga fun run at iyon ang dahilan kung bakit binigyan ko na rin ng chance ang damdamin ko na tanggapin kung ano talaga ang totoong nararamdaman ko para kay Atom. Hindi siya yung tipo ng lalaking mapapa-head over heels ka kaagad sa kanya. It takes time para magustuhan mo ang isang katulad ni Atom pero ang time at effort na yon ay worth it naman lahat, Papa Dudut. Sa mga sumunod na buwan ay mas lumalim pa ng lumalim ang samahan namin. Tinulungan niya ako pagdating sa fitness health ko at yun na rin ang naging bonding moment naming dalawa. Hanggang sa isang araw ay nagtapat sa akin si Atom na gusto raw niya akong ligawan. Hinayaan ko siyang manligaw hanggang sa nakumpirma ko na rin sa sarili ko na nahuhulog na talaga ang loob ko sa kanya. Pagkatapos ng mahabang panahon ay sinagot ko na rin si Atom, Papa Dudut, at masaya akong ibalita sa inyo na 5 years na kaming magkasintahan. Last month lang ay nag-propose na siya sa akin at sa susunod na taon ay nakatakda na kaming magpakasal. Ito po ang love story ko, Papa Dudut. Sana'y nagustuhan niyo ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dana. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1